If I'm to start a new brand for Shopee and TikTok, ito ang unang-una kong gagawin. Mag-focus muna ako in the next 3 months sa tinatawag natin na product market fit. Dumadami yung mga clients namin dito sa Ecom Accelerator na mga new brands as in mga possible, mga paumpisa pa lang ganyan. Masaya naman ako, masaya naman sa heart ko kasi lang masakit talaga sa ulo. Isa sa mga karaniwan na challenges or common denominator ng mga newly brands na na-encounter namin is that kulang talaga sila or wala talaga silang sistema pagdating sa negosyo na pinasok nila, especially sa usapin ng e-commerce. Alam nyo naman ngayon, di ba? Matira-matibay na ngayon sa e-com. Plus, hindi pa na-validate ng karaniwan ng mga na-encounter namin yung produkto na napili nila versus market fit. Kaya kung may brand ako, naku, itong unang-una kong gagawin. Pag-aaralan ko talaga mabuti ang competition. For example, may brand na ako na ilabas ko na, siya, sige, may inventory na ako eh. Yan ang unang kong gagawin. Pag-aaralan ko yung mga competitors ko. Aaralin ko yung pricing, magkano ang presyo nila. Aralin ko yung mga reviews ng competitors ko, good man yan or bad man yan. And at the same time, aralin ko din yung tinatawag na mga content angles. Kung ano na yung mga nag-work sa kanila, gagayahin ko lang din. At market research ang unang-una kong titirahin. Kaya talagang bibigyan ko talaga ng oras yung market research. Iko-consolidate ko yan sa isang file or Excel or Google Sheet as my Bible. Simultaneously, syempre ibibuild ko na din yung online store ko, say Shopee or TikTok store. Pero syempre, pag-aaralan ko yung mga basics and fundamentals. Mahirap naman na sabihin ko sa inyo kung ano-ano yung mga basics and fundamentals. May video dyan yung business partner ko na si Richmond Tan sa YouTube. Share ko na lang din sa inyo. Kasi mahalaga na pag-aaralan yan kasi may psychology din para ma-convert mo yung mga taong mapapapasok mo doon sa store. Tapos, on top of it, gagawa ako ng TikTok account or like Facebook page. Tapos, doon ako mag-iingay talaga. For branding purposes and niche clarity. So that matulungan ako ng algorithm na ma-push yung mga gagawin kong contents. Kasi may power din yan eh. Kapag mas clear yung mga gagawin kong strategies and contents sa loob ng TikTok account ko and Facebook page. O di syempre, may Facebook page na ako and may TikTok account na ako. I will push myself to create 2 to 3 videos a day. Hindi one like 2 to 3 videos ganun. Tapos yung mga contents na magiging focus ko, mula dun sa market research ko, I will try my best to identify the problems that I am trying to solve with my product. And then, I will position my brand or my product as the solution for that problem or for those problems na ma-identify ko. Magpapakita din ako ng mga before and after. Tapos, magkakaroon din ako ng product demonstration na ipapakita ko using content creation. Hindi sales agad ang magiging target ko. I will create milestones. Milestones katulad sa first 1 to 3 months, kailangan magkaroon ako ng first 10 to 30 orders. So that, mas malaman ko kung yung produkto na napili ko is worth pushing ba talaga. Siyempre, kung 1 month pa lang, nagkaroon ako ng first 10 to 30 orders, edi that's a very good indication for me na yung produkto ko maganda talaga. And then, siyempre, I'm starting creating videos na, diba? Like 2 to 3 videos. I will try my best like after a month to check mula dun sa mga videos ko kung ano yung nag-work. Kung baga, hopefully, organically, magkaroon ako ng video like 5K to 10K views. That indicates me talaga na grabe. Ang galing ko na gumawa ng content, marunong na ako, and then yung produkto ko, pasok sa banga. Pero syempre, kapag hindi ako nakakita ng mga videos na meron akong 5 to 10K views organically, ibig sabihin, I need to make more pa. Kasi kailangan ko pa ng mas maraming data so that makita ko talaga kung anong mag-work na content mula dun sa pinagagawa ko after a month. Imimeri ko lang naman yan eh, mula dun sa mga kinuha ko sa competition and then sa research na ginawa ko, yan, gawa lang ako ng gawa din ng content. Pero you can focus on those three na sinabi ko kanina. Problem solution, before and after, and then product demonstration. Guys, lalo na sa mga sellers sa may new brand, nako po, survival phase po talaga ang first 3 months. Gusto ko pong sabihin sa inyo yan. And isa to sa mga crucial na kailangan nyong malaman. Content, content, content. Because in creating content, that it gets you more attention. At ang attention ang pinaka-currency ngayon sa online space. Naku, pag hindi ka nakakuha ng attention mula sa publiko online, nothing else matters. And bilang ay ikaw ay isang new brand seller, pag-aaralan mo talaga what's working based on sa market research na ginawa mo. Tapos mag-aaral ka din ng mga conversion strategies. Mula dun sa mga basics and fundamentals sa e-commerce na matututunan mo dun sa YouTube na Richmond. Subukan ko magpakita ng store na nagsimula as new brand tapos may ilang milestones lang after mag-create din sila ng content. Tignan natin later.
For example, let me just show you itong store na to. Noong January, ang ano lang niya, isang order lang. Noong February somehow, may 6 na orders, pero sige, pinush pa natin. Tingnan natin kung ilan na nangyari itong March. Okay. Noong March, somehow, naging 15 orders na. So, ayun yung milestone na sinasabi ko na pagpupukusan muna natin, napadamihin muna natin yung number of orders. And somehow, syempre, ini-improve natin yung visitors ng client na to. Take note, wala pa tong ads ha. Sine-check pa lang natin yung viability ng mga products na nasa loob ng store. Pero nag-research ako at nag-consolidate ng ilang information para sa inyo. So this is a clear 6-month roadmap that you can actually execute. Comment hingi so that I can, PM you directly. Again, my name is Lloyd. Yun lang. Thanks. Bye.